Nagsasabi sa inyo, panghihinayangan nyo po talaga ito kapag hindi po maririnig ng mga kaibigan at kakilala po ninyo ang pag-uusapan natin ngayon kasi masakit. Ang ibig ko pong sabihin kasi maganda. Kasi maganda ang ating pag-aaralan at pag-uusapan. Kaya po, maging pagpapala po tayo sa buhay ng iba. I-share na po natin now na. But this time, before I dwell in our topic, okay na po ba kung mag-a-announce po ako sa inyo? Kasi usapang punong-puno po ng aktibidad ang ating simbahan. And praise the Lord sapagkat talagang nagtutulungan po tayo na mas lumalim ang ating relasyon sa isa't isa at ang ating pananampalataya po sa Kanya. First, our much-awaited Sports Fest 2024. Please, if you have your notebooks or your phones, i-take note po natin ang mga ito para alam po natin yung pagkakasunod-sunod o yung schedule ng mga activities po natin. Pwede po kayong manood kahit hindi po kayo player. At sa mga magatanong po ng venue at ng schedule, ilalabas po natin yan sa mga susunod na araw. If you can also follow our page sapagkat mas mabilis po tayong mag-update yan. Kung meron po kayong ipaprioritize na araw at schedule, sana po ay yung July 4, 9 a.m. Sapagkat ito po ang ating grand opening ceremony. Tapos po, sa mga susunod na araw, like July 5 and 6, usually 1 p.m. po nagsisimula ang atin pong mga laro. So ipakita po natin ang ating suporta sa mga members po ng ating simbahan. Nawa po ay makita po namin kayo this coming July 4 to 6. You can also wear the color of the team you want to support. Next, para naman po sa mga hindi players pero naglista as volunteers, magkita-kita po tayong lahat sa ating assembly next Sunday, June 30 at exactly 2 p.m. dito po sa ating simbahan. Marami po akong nakitang nakalistang pangalan sa atin po mga volunteers. Pero ang i-honor lamang po natin na magiging final volunteer. Kasi po baka nagbago po ang mga schedule po ninyo ay yung makaka-attend next Sunday. Doon po tayo magkakaroon ng briefing. Doon po merong orientation. Meron din po tayong uniform. May t-shirt po tayo at i-inform na po namin kayo. Now, after next Sunday, magkakaroon po ng church planning ang atin pong mga leaders. We need your prayers. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo. Dito po sa church planning, nagtitipon-tipon po overnight ang mga directors or leaders ng iba't ibang ministries ng ating simbahan. At dito po pinag-uusapan yung pang-isang buong taon na gagawin ng ating church. So lahat po ng mga series natin, lahat po ng mga inaaral natin, nakakasa na po lahat ng mga yan. Nakabala na po lahat ng mga yan. Pati po yung mga activities, pati po yung mga planning para po mas maging organisado ang atin pong system, dito po yan lahat pinag-uusapan. Kaya din, tatama po kasi ito ng Friday and Saturday. In-announce ko na po last Friday na wala po tayong Youth Jam this coming June 28. Kaya naman, sa lahat po ng mga kabataan, please set your calendars at magkikita-kita po tayong lahat. This coming July, not July 5. Ang sabi ko kasi July 5 last time, may Sports Fest nga pala tayo. Yung pangalawang biyernes po ng buwan ng Hulyo, doon po muli magbubukas ang ating Youth Jam. Postpone man po ang Youth Jam natin this coming week and next week, I mean yung last Friday ng June at first Friday ng July. Ang hindi po mapopospone ay ang ating Couples and Adults Night. Tinatawagan po ang lahat ng mga may asawa, may anak, may pamilya, o kahit yung hindi pa po pamilyado pero meron pong edad na 36 pataas. Meron po tayong dinner date tuwing huling Martes ng buwan. At magaganap na po yan on June 25, 6:30 p.m. Please be on time. Meron po tayong simpleng pagsasaluhan at meron din po tayong aktibidad na siguradong magbibigay po sa atin ng kaligayahan. To our parents, we hope to see you. At kung meron po kayong mga kumare, kumpare, mga kamag-anak na couple na o kaya ay adult na, isama nyo na po sila. Now, we have our final activity na i-announce ngayon at yan po ang Recognition Night which will be on July 10, Wednesday, 6 p.m. Our church is always excited to celebrate with the victories God is giving everybody. Kaya naman kung mapapansin po ninyo, proud na proud po kami na pinopost po ang mga nagiging achievement po ninyo sa ating page. And not just that, gusto po namin na magkaroon pa po kayo ng magandang memorya. At alam po namin na sa lahat po ng mga magtatapos o gagraduate, hindi po naging biro ang lahat ng mga pagsubok na inyo pong pinagdaanan at nilampasan. Kaya naman po, sa simpleng kapamamaraanan ng Chosen Gen, hayaan po ninyo na magkaroon po tayo ng selebrasyon. So ang tinatawagan po natin for our recognition
recognition night. Lahat po ng mga gumraduate o gagraduate ngayong taon. Mapa elementary man yan, junior high, senior high, college, or kahit graduate studies. Mamaya para malaman po namin kung ilan ang dadalo sapagkat paghahandaan po namin ang pagkain na pagsasaluhan po natin sa gabing ito, meron po tayong form sa likod po ng ating simbahan. Lalapit lamang po kayo doon, ilalagay nyo lamang po ang inyong pangalan, pati po ang inyong level. Ilagay nyo lamang po kung gumraduate po kayo ng college, senior high, junior high, para alam din po namin kung gaano po kadami ang bawat level o bawat grupo. And do not forget to write there your contact number para in case meron po kaming announcement po sa inyo ay masabi po namin. Palakpakan nga po natin ang Diyos na siyang nagpapala! Grabe, announcement pa lang, nauhaw na po ako Pero ang tanong, are we ready for more? Handa na po ba tayo sa ating pag-aaralan? Where our series for the month of June is called The Church is Sinking. Chosen Gen, marami ang mga simbahang na itatayo. Praise God! Pero marami rin po ang mga simbahang nawawala, bumabagsak, nagdi-dissolve, nawawasak, nahahati, nagdi-divide, nag-aaway-away, nagtatalo-talo. Church, listen. The enemy is working double time para po masira ang mga simbahan. Sapagkat kapag po matatag ang simbahan, nagiging matatag po ang ating pananampalataya. Kaya nga po lagi kong pinapaalala sa inyo na dapat itinuturing po natin ang ating simbahan na ating tahanan para alam po natin na dapat iniingatan po natin ito. Now is a high time for us to fight for our church and to stand with our church. Ang masakit nga lang, maaaring ang nagiging problema kaya po nasisira ang simbahan ay hindi lang dahil may problema sa mga leaders, kundi may problema sa mga miyembro. At ayaw po nating mangyari iyon. Kaya nga po sa serye nating ito, lahat po tayo, walang exempted, nagpapabago po tayo sa Panginoon. Amen? Our reference passage can be found in the book of Romans chapter 16, verse 17. And it says here, I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. Sa lahat po ng mga nakakarinig po sa akin ngayon, ang pagdalo po natin sa simbahan ay hindi po tungkol sa paramihan ng mga kakilala, paramihan ng mga kakampi, at kapag meron po tayong nakatalo, kapag meron pong disagreement, pag meron pong conflict, ay tayo po yung naitatanghal na tama, yung parang tayo po yung nananalo. It's not about that. Because God doesn't want people to cause division. Ayaw po ng Diyos na tayo po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasira-sira po ang mga tao sa loob po ng simbahan. Marami na po tayong napag-usapan, pero ito po ngayon ang bago nating pag-aaralan. Nasisimulan po natin sa isang simpleng kwentuhan. Okay lang po ba sa inyo kung magkikwento po ako sa inyo? Ang kwentong ito ay tungkol po sa dalawang taong magkaibigan. Ang totoo po niyan, hindi lang po sila magkaibigan, sila po ay matalik na magkaibigan. Ibig pong sabihin, marami na po silang pinagdaanan, marami na po silang pinagsamahan, at marami pa po silang plano sa isa't isa. Ang sambit po nila, kahit ano ang mangyari maabot man natin ang ating mga pangarap, magkaroon man tayo ng ating kanya-kanya mga pamilya, dapat hanggang sa huli, solid tayo, tayo pa rin ang magkasama. Para bang sa hirap at ginhawa, o di ba? Yung mga katagang sa hirap at ginhawa, hindi lamang yun sinasambit ng dalawang taong nag-iibigan romantically. Kaya sarap po kayang makahanap ng taong kung ituring po ninyo ay kaibigan, pero ang inyong relasyon ay parang magkapatid na. Amen? So if you have someone you can treat as a brother or a sister kahit na hindi mo siya kadugo, ingatan mo yung tao na yan. At yan po ang ginagawa nila. Iniingatan po nila ang isa't isa hanggang isang araw, everybody say isang araw, nagkaroon po sila ng usual conflict. Kapag sinabi ko pong usual conflict, eto na rin po yung mga nagiging tampuhan nila dati. Hindi ko po alam kung gaano ka-usual, hindi ko rin po alam kung gaano ka-simple. Siguro pinagtatalunan po nila kung ang dapat pong level ng electric fan ay number 3 or number 2. Siguro po pinagtatalunan po nila yung wellness ng steak na in-order po nila. Ang sabi ng isa, medium done, sabi naman ng isa, medium rare. Hindi ko po alam kung pinagtalunan po nila kung sila ay pupunta ng Jollibee o kaya po ng McDo, kung sila po ay magre-review muna o matutulog na, kung sila po ay maglalaro pa ng isa sa mobile game o dapat po ay mag-devotion na. Pero ito po yung madalas na rin nilang nagiging tampuhan, but this time, there's something different.
They want to approach the conflict differently. Kung dati magsusuyuan ka agad, kung dati mag-uunawaan ka agad, ngayon parang gusto po nilang subukang magpatigasan. Ang sabi po ng isa, sandali. Tuwing may tampuhan kami, ako na lang palagi yung unang nagsasorry. Ako na lang palagi yung unang nanunuyo. This time, susubukan ko namang siya yung unang mag-sorry sa akin. Aba, hindi ko pwedeng i-tolerate to na laging siya yung sinusuyo, ano? Kailangan matutunan din niyang mag-sorry kapag siya yung may pagkakamali. Kaso, ang sabi naman po ng isa, sandali. Ako tong nasaktan. Ako tong na-offend. Ako tong pinagsalitaan ng kung ano-ano. Kaya dapat ako ang lapitan. So, nagpatigasan. Dapat po sana, isang gabi lamang silang hindi mag-uusap. Natiis po nila yung isa't isa. Aba, yung isang araw, naging 2 araw. Tapos nung nasa pangalawang araw na sila, gusto na po nilang i-chat yung isa't isa, kaso may goal eh. Yung goal ng isa, tuturuan niya yung kaibigan niya na mag-sorry at manuyo. Ang goal naman ng isa, since ako yung nasaktan, dapat maging sensitive ka na ako ang iyong lalapitan. Yung pangalawang araw, naging 3, hanggang sa maging 1 linggo. Yung 1 linggo, naging 1 buwan. Nung 1 buwan na, aba, may mga tumatakbo na po sa isipan po nila. Ang sabi po ng isa, pambihira. Natiis ako ah. Siguro hindi ako ganun kahalaga sa kanya. All this time na matalik na kaibigan ng turing ko sa kanya, nagawa niya akong hindi kibuin ng 1 buong buwan. Ang sabi naman po nung isa, grabe ang sama pala ng ugali niya. Ngayon ko lang nalaman na kaya niyang magmatigas ng ganon kahit sa matalik na kaibigan niya. Hindi pwede yung ganito. Hindi ako pwedeng lumambot. Hindi ako pwedeng biglang bumigay. Kailangan mas tatagan ko pa yung sarili ko. Yung 1 buwan, naging 1 taon. At ang 1 taon ay naging marami pang taon. Isang araw, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkita ulit dahil lang sa reunion. Sila ay nagkasama sa isang mesa at dahil wala na silang choice kundi kausapin ng isa't isa, nabuksan ang dating kwento na nag-cause ng tampuhan sa kanilang dalawa. But to their surprise, wala naman po palang sobrang nagalit nung gabing nagkatampuhan sila. At nalaman po nila na nagmatigasan lang silang dalawa. Kaso nga lang, nung pagkakataong gusto sana nilang bumawi na sa isa't isa, sa napakaraming pagkakataon na hindi nila nakasama ang isa't isa, yung isa sa mga kaibigan, mag-a-abroad na at dun natitira. Sayang! Everybody say, sayang! Church, ang daming lumipas na panahon at pagkakataon na dapat sana'y marami pa silang mga ala-alang nabuo, na marami pa silang mga karanasang pinagsaluhan. But what if I tell you that that story can also be your story? That we are losing hours and moments and relationships all because of pride. Na minsan, kaya naman nating intindihin, pero nagmatigas tayo. Na minsan, kaya naman nating magpakumbaba at humingi ng tawad, pero nagmatigas po tayo. Na minsan, kaya naman po nating magbigay ng kapatawaran kahit na tayo po ang nasaktan, pero nagmatigas po tayo. Gaano pa po karaming mga tao ang mawawala sa ating mga buhay? Gaano pa po karaming panahon ang masasayang sa ating mga buhay dahil lamang ayaw po nating magpakumbaba? At alam niyo po ba na ito ay maaari ring maging sanhi ng isang simbahang nasisira dahil nawawalan na ng pag-iintindihan, pag-uunawaan, pagpapatawad at pagmamahalan. Ang atin pong pag-uusapan ay sobrang simple lamang at ito po ay tinatawag na pride. Huwag mo munang lingunin yung katabi mo, baka ma-misinterpret niya. Let's close. Bakit po kayo nagtawanan? Pinipigilan ko na nga pong napapansin ko pong sabi niyo po, suma-side view po kayo. Sabi niyo, kulang na lang po, ituro niyo po sa akin. Pastor.
Gantihan mo, Pastor. Huwag mong pigilan. Toto mo, Pastor. Let's close our eyes and we will pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa presensya ng bawat isang nandito ngayon sapagkat alam po namin na hindi aksidenteng kami ay nagkatipon bagkus pinili niyo po kami dahil ito po yung kailangan naming matutunan. Ito po yung kailangan naming maisapamuhay. Panginoon, wala pong matigas na ulo at puso sa mga oras po na ito. Lahat po kami ay makikinig at magpapabago po sa inyo. O Diyos, itago niyo po ako sa inyong likuran. Wala po kaming ibang marinig at maitaas kundi kayo lamang. At marami pong salamat sa katagumpayan ng aming pag-aaralan. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and amen. Ano po kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa pride? In the book of Proverbs, chapter 29, verse 23, it says here, pride brings a person low, but lowly in spirit, those who are humble gain honor. Nakita po ninyo yung contrary. Pride brings a person low, but the lowly in spirit, those who are humble, they gain honor. Kapag po kasi ma-pride po tayo, ipinoposisyon po palagi natin ang ating sarili above other people. Sa madaling sabi, ang nais po natin, tayo ang nasa itaas. So kung ikaw ay may nakatampuhan at ikaw ay ma-pride, hindi pwedeng mas mahina ang boses mo, kailangan mas malakas ang sigaw mo. Kapag ikaw ay ma-pride at nasama ka sa isang galit o kaya away, kailangan mas marami at mas malaki yung mga bagay na ibabato mo. Kapag ikaw ay taong ma-pride at nasama ka sa isang tampuhan, kailangan mas matalim at mas maratalas yung salita na bibitawan mo. Kapag tayo po ay ma-pride at nasama po tayo sa isang grupo, kailangan po kung ano yung sasabihin natin, yun yung susundin po nila. Kapag tayo po yung taong ma-pride, ang gusto po natin, pag meron po tayong mga scores sa quizzes, examination, tayo po palagi yung angat sa iba. Pag tayo po ay ma-pride at tayo po ay may nagiging achievement, ang gusto po natin, mas matindi yung achievement po natin sa iba. Kapag tayo po ay ma-pride at meron po tayong trabaho, ang gusto po natin, mas malaki yung sweldo natin sa iba. Sa madaling salita, ang gusto po natin na itataas po tayo. Why? Ang sarap po kaya sa pakiramdam na nasa taas ka. Tapos nakikita mo yung ibang nasa baba. Kapag nasa taas ka, tinitingala ka. Kapag nasa taas ka, pinapalakpakan ka. At kapag nasa taas ka, may ilang mga taong humahanga. Ang nakakalimutan po natin, humahanga at pumapalakpak nga ng mga tao sa paligid natin, pero hindi ang Diyos. Inuulit ko, humahanga man ang ibang mga tao sa atin dahil na itataas natin ang ating mga sarili, pero hindi pumapalakpak ang Diyos. Kaya titinan po natin ang bersikulo, sa madaling salita ang sinasabi po dito, kung sino pa ang nagmamataas, siya pa ang mas lalong ibinababa. Kapag po nagmamataas tayo, dahil may pride po tayo, mas ibinababa po tayo ng Diyos. It's easy for us to conclude then that pride is destructive. Aside from the clear fact that pride is a sin, kasalanan, sabihin po natin, kasalanan! Ay hindi lang po ito basta simpleng kasalanan. Kapag pride po ang meron tayo, ang hindi po natin namamalayan, nasisira po tayo. Simulan po natin kung ano-ano po ang nasisira sa atin. Pride destroys you. Ikaw yung unang sinisira ng pride. Kapag po kasi nagmamataas na po tayo, pakiramdam po natin, kumpleto na po tayo. Pakiramdam po natin, sikat na po tayo. Pakiramdam po natin, asensado na po tayo. Pakiramdam po natin, perfect na po tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, perfect ka! Pero wala pong perfecto sa mundo eh. Maaaring mukha siyang perfect, pero wala po sa ating perfect. Pero yan po ang tila nagiging mindset ng mga taong punong-puno ng pride. So when they see themselves as sufficient, as complete, as enough, hindi na po yan nakikinig sa ibang mga tao. Hindi na po yan nakikinig sa mga constructive criticism sa kanila ng iba. Bagkus, pag pinapansin po sila, ang sasabihin po nila, mind your own business. Bakit? Buhay ko to So pride destroys us. And this is also what the Bible is telling us. Let me lead you to this verse in Proverbs chapter 16 verse 5. Ang sabi po dito, the Lord detests all the proud of heart. Ang ibig sabihin po ng detests, ayaw na ayaw po ng Diyos. Be sure of this, they will not go unpunished. Ang bigat. Everybody say, ang bigat.
Kasi yung consequence po pala ng pride, yung consequence po pala ng pagmamataas, hindi lang po yan manggagaling sa ibang tao o sa sitwasyon na atin pong kinapalooban. Ang consequence, ang pagpapalo, ang pagtatama, magmumula po mismo sa Diyos. Ang linaw po ng sinasabi, they will not go unpunished. Kahit po nakikita natin yung mga tao sa paligid nating ma-pride na nagtatagumpay, it's only a matter of time before they suffer from the consequence of having a prideful heart. Next, it destroys our relationship with people. Katulad din ng kwentong nabanggit natin. Kaya po nasisira ang ating relasyon kapag may pride ang ating mga puso. Kasi nagiging me na po yung relationships natin instead po na me, you, us. Inuulit ko, kapag po may pride sa ating mga puso, it's all about you. Ano yung naramdaman mo? Nasaktan ka ba? Ano yung gusto mo? It's all about you, but it's never about the others. It's me. Not me, you, and us. Hindi ka na nakikinig. Hindi ka na marunong umintindi. Ang ikli-ikli ng pasensya mo. Ang bilis-bilis mong magalit. Ang bilis-bilis mong mawala sa mood. Kahit may point yung isang tao, hindi ka magpapatawad. Kasi nga, hindi yun yung gusto mo. Kahit nasabihin natin nag-e-effort naman yung isang tao, hindi ka napiplease kasi pakiramdam mo iba yung deserve ng isang taong katulad mo. It destroys your relationship with people. So ano pong sinasabi ng Biblia tungkol po dito? In the book of Romans chapter 12 verse 16, it says here, live in harmony with one another. Yan po ang gusto ng Diyos na ginagawa po natin. Instead of putting ourselves above others or competing with one another, dapat daw, we are living harmoniously with other people. Do not be proud. Sobrang linaw po ng salita ng Diyos. But be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Huwag kang maging mayabang. And aside from your relationships, pride destroys your faith in God. Did you know that? Have you heard of this? Na kapag po pala napupuno na tayo ng pride, kapag po pala lumalaki na ang ating mga ulo, kapag po pala nagkakaroon na po ng ere ang ating mga puso, para bang ang nawawala na sa eksena ay ang Diyos. Alam niyo po ba na minsan pride kung tawagin kapag po ang isang tao ay hindi na marunong manalangin? Why? Noong mga panahong sasaba ka sa isang competition, noong mga panahon na meron kang pagdadaan ng matinding examination, grabe kang lumuhod sa Panginoon, ikaw ang pinakabanal. Lord, iiiyak ko po talaga ang lahat hanggat hindi ko pa po naaabot yung mga pangarap ko. Noong mga times na nag-iisa ka, tapos nananalangin ka ng jowa, Lord, I love you more than anyone, but please give me someone. Noong mga panahon na naghihirap ka at ang iyong pamilya, talaga namang matindi, pati pagbabasa mo ng Biblia, ang lapit mo na sa aklat, nakaganyan ka na. Tapos yung papuri at pagsamba mo, napakalakas, hindi ka mapigilan. Tapos na ngayong kantahan, kumakanta ka pa rin ng Turn It Up, It's an Praise, Nothing is Impossible. Nag-mash up ka pa. Mash up ka pa talaga. Pero, nung nagsisimula nang magkaroon ng kasagutan ng iyong mga panalangin, nung unti-unti nang nagkakaroon ng realidad ang iyong mga pangarap, nung nakukuha mo na yung mga bagay na dati mong iniluhod, iniiyak at itinulog sa Panginoon, hindi ka na makita ulit na nananalangin sa Kanya. Hindi na kasing init nung dating mga panalangin mo sa Kanya. Why? Hindi mo na kailangan ng Panginoon eh. Nakuha mo na yung gusto mo eh. Masaya ka na. Kompleto na. Kaya mo na. At meron din pong ilang mga tao na ang mindset, hindi ako dadalo ng simbahan. Para magkaroon ako ng relationship kay God, listen to this, mag-aabot na lang kami ng abuloy. Mag-aabot na lang kami ng pera. Alam mo tol, ganyan lang naman ang gusto ng mga yan sa simbahan. Yung tutulungan sila. Kasi nga successful tayo, mayaman tayo, abutan mo yan, tatahimik yan. Ako hindi ako tatahimik. Kasi hindi ko kailangan ng pera. Sa napakatagal pong panahon, nagpatuloy po ang simbahang ito dahil po sa ating pananampalataya sa Diyos at dahil po sa katapatan ng Diyos.
Kung mapapansin po ninyo, napakarami po nating mga aktibidad na nailulunsad kahit tayo po ay independent church. Sapagkat wala po tayong nagiging takbuhan, wala po tayong ibang dinedependehan, kundi ang kabutihan lamang po ng Diyos. At hindi nyo po maririnig sa akin na inobliga ko po ang kahit sino po dito na magbigay ng inyong tithes at offerings, sapagkat ang tinuturo po sa atin ng Biblia, dapat mula po yan sa ating puso. Ngayon, kung magbibigay po kayo ng pera, pero hindi naman po kayo mananampalataya, itago nyo na lang po yung mga pera po ninyo. Kasi nagsasayang lang po kayo. Maaaring nakatulong po kayo sa ating simbahan pero masusunog naman po yung kaluluwa ninyo sa impyerno. Hindi ko po yan gusto. Ang gusto ko po, makasama ko po kayo sa langit. Church, yan ang nagiging mindset ng mga tao. Magbibigay na lang tayo ng tulong, magpapadala na lamang tayo ng pera, pero hindi na natin kailangan magsimba. Hello, ang busy-busy natin. Yung mga tao kasi sa loob ng simbahan, hindi nila mag-gets kasi mga mahihirap sila. Wow. May point. Pero nagtitiwala tayo kay Lord. Amen! Grabe magsalita yung mga yun, na real talk ah. Pastor Carl, naiintindihan naman po ng Lord eh. Alam naman po niyang busy po yung schedule ko. Kasi po ang Diyos, maunawain. Hindi po katulad nyo. Ang Diyos po, mabuti at malawak po ang pangunawa. Hindi po katulad po ninyo. So, pasensya na po kung minsan-minsan lamang po kung nakakadalo ng ating gawain kapag po pag-convenient lang po sa akin. Church, hindi po tinitignan ng Diyos kung ano po ang ating ibinibigay sa Kanya, kundi kung ano po ang nilalaman ng ating puso at kung totoong uhaw po tayo sa paglapit sa Kanya, sa pagdulog sa Kanya. Ang pinakamahalaga po ay ang ating relasyon sa Panginoon. Huwag po sana nga abot sa punto na yung mga dating ipinanalangin at inilapit po natin, yung siya pang magiging dahilan para malayo po tayo sa Panginoon. Kung kailan pa po tayo pinagpala, doon pa po tayo nawala. Nagkakaroon na po ng pride ang ating mga puso. At tila ba sinasabi po natin, God, hindi naman kita masyadong kailangan ngayon sa season ng buhay ko. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Even the Bible knows that this is happening. In Psalm 10 verse 4, in his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there's no room for God. See? Kapag daw po ang isang tao hindi na puno ng presensya at kabutihan ng Diyos, bagkus na puno po siya ng kasamaan at ng mga makamundong bagay na ibinibigay ng kanyang kapaligiran, hindi nagkakaroon ng espasyo ang Diyos sa kanyang buhay. Think of the times when you were not attending church. I need you to think about it. Kasi ako rin po ito eh. Hindi ko po alam kung nakaka-relate po kayo. But for the longest time, nananalangin lang po ako sa Diyos kasi gusto ko pong magkaroon ng honor. Nananalangin lang po ako sa Diyos kasi gusto ko pong maging hayas ako sa examination. O sige, nananalangin po ako sa Diyos kasi gusto ko po ako yung valedictorian. Gusto ko po ako may pinakamataas na karangalan. Pero, yun lang po yung relationship namin ni God. Pag meron po akong kailangan, pero hindi ko po alam yung kahalagahan ng pagdalo po sa simbahan, hindi ko po alam yung kahalagahan na nakikinig po ako sa pastor. Naku po, pag ini-invite pa nga po ako sa church, maniwala po ako, kayo, nagsiselfone po akong patago. Tagal namang mag-preach niyan. Nung bata nga po ako, nag-i-snake pa po ako eh. Alam niyo po yung snake, yung humahaba pag may nakakain. Oh, snake. Ang tagal. O kaya naman na-excite po ako kung saan po kami kakain pagkatapos po namin magsimba. Nung klaseng buhay ba to? Ano ba ugali ko dati? At ganoon din po tayo. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi po tayo, para bang hindi man lang po tayo nadadaanan ng kabanalan, ng salita po niya. Hindi po natin naaalala na nandiyan po siya. Kasi punong-puno po tayo ng mga bagay na nagbibigay po ng saya sa atin, nagbibigay po ng yaman sa atin. Ang naiisip po natin, assignments po natin, requirements po natin, trabaho po natin, yung jowa po natin, yung pamilya po natin, yung mga inaasikaso po natin. Pero ngayon nakilala na po natin ang Panginoon. Muli po niyang pinapaalala sa ating lahat na anuman po yung meron tayo, wala po yun kung wala po siya. Kasi ang lahat po ay nagmula rin sa Kanya. So what is our right not to give time to the giver of time? What is our right not to surrender our life to the giver of life? Tell that to yourself. Galit na galit po ako, sorry. Sabihin po natin yun sa ating mga sarili palagi. Kung meron man po kayong dapat palaging pinapaalala sa inyong mga sarili, yun po ay wala ka kung wala siya. Kaya wala tayong karapatan na hindi magbigay ng panahon at ng oras at ng debosyon sa Kanya.
Palakpak ang mga hindi ma-pride. Hati. Gusto ko po yung pagkakabawi po ng mga palakpak ninyo. Palakpak ang mga hindi ma-pride. Pahigop, palabas. Yung iba naman po, tinago pa sa katabi kasi kilala ka, di ba? Kasi alam po ninyo, habang nag-uusap-usap po tayo tungkol sa pride, may ibang mga tao masasaya. Ang nasa isip po nila, Pastor, buti na lang, hindi ako ma-pride. Pambira. Yung topic tungkol sa'yo, makinig kang mabuti ha. Yung iba nag-utos pa, picturean mo, pabasa natin mamaya doon sa kasama natin sa boarding house, nanggigigil na talaga ako doon. Diba? Para sa inyo yan. Sige, namnamin yung lahat yung sinasabi ni Pastor Carl. Washing. Sige, saktan niyo po kami, Pastor Carl. Pero ako, hindi ako yan. Hindi ako ma-pride. Kapag nasasabi yan ngayon ng isip mo, mag-ingat ka, baka may pride na sa puso mo. Baka para sa'yo talaga to. Nakakatuwa po yung reaction po ninyo. Nag-enjoy po ako. Onliners, sana makasama po namin kayo dito. Well, baka po kasi hindi natin namamalayan na pride na po pala yung umiiral sa ating mga puso. So hayaan po ninyo na magpakita po ako ng 10 senyales na nagkaka-pride na po tayo. Siyempre yung gigil ko po ngayon, di ba? So ilan po yung points natin? 10. Alam nyo na. Simulan na po natin para matapos po tayo. Number 1, you don't want others to be noticed more than you. Parang ganito po yan. Kapag po yung isang tao nabate, hindi ka papayag na hindi ka mababate. Hindi mo naman ina-announce yun. Hindi mo naman sasabihin na, ulo, binati yung bagong gupit. Batiin nyo rin ako! Eto ako, ang ganda rin ng buko. Hindi naman eh. Pero, there's something in your heart na gusto mo ring mapansin. Inuulit ko, masarap mapansin. Masarap yung mapuri. And maybe, there's a desire in your heart that once somebody is being affirmed or being validated, gusto mo ikaw din. Yung pinansin yung kasuotang bago, wow, ang ganda naman ng damit mo. Wow, ang linis naman ng sapatos mo. Hindi ka papayag na hindi yung sayo. Bayan, ang init naman ngayon, oh. Woo, init. Hindi ka papayag na hindi mapansin. Pag pinansin yung magandang gupit ng kaibigan mo, ang ganda naman ng gupit mo. Saan ka nagpa-parlor? Saang barbershop ka nagpunta? Ay, hindi ka papayag. Ganyan ka talaga, oh. Grabe, ang sakit ng ulo ko ngayon, ah. Nangihilo ako. Kailangan mapansin din yung ganda ng gupit mo. Kapag po napupuri yung ibang mga tao, gusto natin, tayo rin po. Minsan nga po, nararanasan po yan sa loob ng simbahan. Halimbawa, may binati po ako, yayakapin ko. Culture po kasi natin sa simbahan yung magyakapan. Wala lamang po sa atin yon. It's our gesture of affection. Sasabihin ko po sa isang kabataan, good job. Thank you for serving the Lord with us. Nakita po ng isa, lalapit. Tay, hi, Tay. Hi. Tay, hug. Sabi ko, parang hindi naman alam nitong nadidiscern ko yung nilalaman ng puso niya. Siyempre, okay, good job. Thank you for serving the Lord with us. See, nangyayari po siya sa labas ng simbahan, nangyayari rin po siya sa loob ng simbahan. Kapag po halimbawa, nai-announce ko po yung media, ang gaganda naman ng mga litrato natin, thank you so much to our media ministry. Ngayon, nagtampo yung dance ministry. Kita mo na yan, tayo yung laging galaw ng galaw dito. Practice ng practice dito. Ang aga nating nagpa-practice, nag-i-ensayo, di man lang tayo nami-mention. Why? Ang gusto po natin, kapag nami-mention po yung iba, dapat nami-mention din po tayo. Kapag napapansin po yung iba, dapat napapansin din po tayo. We want to be noticed because it feels good. Pero kung ganito po tayo palagi, may pride na pong nabubuo sa ating mga puso. Number 2. You don't want your preferences to be rejected. Uso po yan sa barkadahan. Yung meron po mga suggestion. Okay, suggestion tayo ha. Saan nyo gustong pumunta sa ating magiging reunion? Overnight to guys, overnight to. Ay, nagtaas ng kamay yung mga friends mo. Ay, kami. Gusto namin sa Baguio. Daming may gusto sa Baguio. Ikaw, dagat na dagat ka na. I wanna go to Boracay. Tingin ng lahat. Kasi ikaw lang ang may gusto ng Boracay. Di, matik, maratalo ka. Ayaw mo nga na yung preference mo o yung kagustuhan mo, hindi yun yung nananalo. May mga ganyan. Ipipilit po talaga nila yung suggestion po nila o opinion po nila. Bilang ikaw ay hindi magpapatalo, syempre, ready ka.
Sino yung mga nagsabi ng Baguio? Can you give me 10 points why we need to go to Baguio? Hindi, yun lang yung sa akin ha. Kasi dapat alam ninyo yung rason kung bakit tayo pupunta ng Baguio. Let me present to you 10 points kung bakit dapat tayong pumunta sa Boracay. My friend, ilabas mo nga yung Canva. Gumawa ako ng PowerPoint presentation. Canva, PowerPoint presentation. So number 1, dahil puti ang sand. Number 2, dahil may tubig pero mainit. Huh? Number 3, dahil malayo at mahal. Bakit parang pangit yung mga rason na sinasabi ko? Pero dapat makonvince ko kayo na pupunta tayo ng Boracay. Ilalaban mo yan at minsan ang gagawin mo, tatrabaho ka ng pailalim. Tatandaan mo, binigyan kita kanina. Boracay tayo Kaya may pabor kang hinihingi sa akin Boracay tayo May mga tao po na ayaw magpatalo sa mga bagay na gusto po nila. Kahit nga po sa Sports Fest, pwedeng magkatalo-talo po yung mga members natin sa loob ng simbahan. Ano yung orange tuloy? Ano yung color na dapat nating maging team? Sasabihin ng isa, gusto ko yung team natin ay violet. Ayan, violet. Sasabihin ng isa, masyado namang common. Alam nyo, gusto ko maging unique tayo. Let's go for turquoise. Turquoise? Pagkatapos nung napapansin mo na marami yung violet, maniwala ka sa akin, manggagalaiti ka. Tapos pag nanalo yung violet, tapos sinabi ng mga kasama mo, pasensya na sa turquoise mo, next year na yan alam mo, magtatanim ka ng sama ng loob. Oo naman, nagbotohan tayo, di ba? Fair play, fair play. Sa susunod, kita nyo, hindi ko talaga kayo susuportahan sa mga gusto ninyo. Ganun po yung nangyayari sa atin. Church, ganun din po sa loob ng simbahan. Minsan may mga suggestions katulad ng, Pastor Carl, ilipat na lang po kaya natin ng Wednesday yung couples and adults night po natin. Kasi po, may trabaho po ako pag Tuesday. O may nagsalita ngayon ang sasabihin, Tuesday na nga natin sinet yung couples and adults night natin. Inasanay na yung mga parents at saka yung mga adults sa ganung date. Makikipag-away ka talaga. Hindi nyo ba kinoconsider yung bigger picture, guys? May bigger picture ka pang nalalaman. Why? Kapag hindi po tayo marunong magpatalo o mag-subside or mag-give in or mag-compromise paminsan-minsan, it means may pride. Number 3, you don't talk to people who are not your kind. Sumasama ka lamang sa mga taong kauri mo. Kung ikaw ay tipong trendy at fashionista, kailangan hindi jologs ang mga sasamahan mo. Kung ikaw yung isang tao na rich kid, kapag merienda time, kailangan Starbucks. Kapag merienda time, kailangan fast food. Hindi ka sasama doon sa mga tumitingi-tingi lang sa mga tindahan sa gilid ng eskwelahan. Kapag ikaw yung taong astig, hindi ka pwedeng sumama sa mga taong mahihina at binubuli. Kailangan ng mga tropa mo, yung mga tao ring cool, yung mga tao ring astig, at nangyayari rin po yan sa loob ng simbahan. May ilan pong mga tao na nonchalant. Nonchalant kasi hindi ka nila kauri. Pero kapag dumaan ngayon yung kumari niyan o kumpare niyan na halos kapareho niya, syempre, Pastor Carl, politiko ako. So ang mga politiko, tinitingala yan. Hindi namin masyado dapat pinapansin yung masa. Tinutulungan namin sila, pero ang dapat mga magkakasyoso, kaming pare-pareho mga politiko. Kapitan! Kapitan din ako. Konsyal! Kapitan po ako. O kaya naman sa loob ng simbahan, ang nagpapansinan, yung close, yung nagbebeso-beso, yung mga mayayaman. Yung iba, ganito lang, Peace be with you. Happy Sunday. Pasok. Dumating ngayon yung kumaring mayaman. Ay, kumare! Mapagpalang linggo sa'yo. Wow. It happens inside the church that sometimes we become warm to people of our kind. But we are not. Kung pakiramdam natin ay iba sila sa atin. Pero pasensya na po, ang sinasabi po kasi sa atin ng Diyos, katulad po ng naaral natin kanina, we should live in harmony with everybody. Ibig pong sabihin, wait a minute, I understand. Iba po kasi yung connection kapag kapareho po natin ang isang tao. Meron po kaagad common ground. Yet hindi naman po kawalan ng ating pagkatao kung tayo po ay makikisama pa rin, makikipag-usap at makikipagkwentuhan pa rin, makikipagbatian at makikipagnitian pa din, kahit po sa mga tao na hindi po natin katulad. Hindi po natin kasing antas ng estado sa buhay, hindi po natin kapareho ng pananamit, hindi po natin kapareho ng
pananalita o kaya po ng ugali, hindi po natin kapareho ng edad. Hindi naman po pwedeng sa loob po ng simbahan, kapag tayo po ay mga nanay at tatay, iisnabin po natin yung mga kabataan. At sa mga kabataan, hindi naman dahil tayo ang mga bata, pag may mga nakikita tayong umaalis o pumapasok na mga matatanda, hindi natin binabati. Why? We only approach and talk to people of our kind. Let's stop this. If we are one family, lahat po tayo magkakapatid po sa pananampalataya. Hindi po ba't kay sarap na kahit hindi po natin alam ng malalim ang kwento ng bawat isa, meron pong kagaanan sa ating kalagitnaan sapagkat wala po tayong pagpaparte-parte at wala po tayong tinatangi. Lahat po tayo magkakapamilya. Amen? So sana po pagkatapos halimbawa ng ating Sunday service o bago po magsimula ang ating Sunday service, kahit sino po yung makita po nyo sa hagdan, kahit sino po yung makasalubong po ninyo sa ating pintuan, pansinin po natin, sabihan po natin ng God bless, napakasimple. Hindi po nakakapagod, ngingitian po natin. Hindi po yung ang sasaya po nating lahat dito at sinasabi po natin na love the Lord and love the people. Pero paglabas po natin ng simbahan, magkakatabi po kayo nag-aabang ng tricycle, hindi po kayo nagpapansinan. Yun yung nagsisimbang pangit yung ugali. Ito. Hayaan mo na siya dyan. Hayaan mo siya dyan. Let's mind our own business. Hindi yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Dapat po hanggat maaari, tayo po ay maging malapit sa isa't isa o kahit papano'y matuto po tayo makisama at kumonekta sa bawat isa. Amen! Dahil kapag hindi, may pride. Number 4, you don't see the good in others. Ang hirap po nito. Yung wala kang nakikitang maganda sa ginagawa ng ibang tao. So ang laging lumalabas sa bibig mo, pambubuli, pang-aasar, panglalait, kritisismo. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, pambihira, mas marami pa yung inilait mo kaysa sa mga magagandang pinuna mo. Lahat na lamang. Tatay Carlo, tingnan mo yung ginagawa no. Tingnan mo. Uy, alam mo, hindi maganda yung ginagawa mong ganyan. Uy, alam mo, ang pangit ng ugali mo. Alam mo, hindi ko gusto yung suot mo. Wala ka talaga masasabing maganda. Hindi mo masasabi na, uy, ang sipag mo ha. Uy, kahit mali yung nagawa mo, at least nagpursige ka at nag-volunteer ka. I appreciate you. Wala ba tayong mga ganon? Church, kapag po pala wala tayong nakikitang maganda na ginagawa ang iba dahil may pride sa ating mga puso. At hindi lang po yan nangyayari sa ating pong tahanan, sa ating mga pinagtatrabahuhan, sa ating eskwelahan, kahit po sa loob ng simbahan. Hindi po natin na-appreciate ang isa't isa. Ang palagi po sa ating nakaamba, yung one step forward po natin palagi is kung ano po yung pamumuna na mga maling nagagawa ng ating kapwa. Huwag po tayong ganyan. Alam ko na lahat po tayo may imperfections. Amen? Lahat po tayo may mga kakulangan. Lahat po tayo may kahinaan at may kamalian. Amen? But that doesn't mean na lahat po nang sasabihin natin sa isa't isa ay yung mga pangit na bagay. We are called to build up each other. Pag sinabi pong build up each other, not pull down each other. Ang sinasabi po sa atin ng Biblia, though kinokorek po natin ang isa't isa, kung talagang may obvious wrongs po tayong nagagawa, sana naman po ay i-affirm po natin ang bawat isa to remind us that we are growing, that we are learning, that we are improving. Amen? Hindi yung tayo po yung naghihilaan, dapat tayo po yung nagtutulungan at nagpapatatagan ng kalooban. Amen! Dahil pag hindi po natin yung ginagawa, may pride. Number 5, you don't have a teachable heart. Kapag pinuna ka, for example, ng classmate mo at sinabi niya sa'yo na may mali sa project na ginawa mo, ang sabihin mo sa kanya, di ikaw gumawa, ang hirap-hirap nito eh. Hirap-hirap gawin eh. Pagkasama ka sa isang institution or organization tapos kinorek ka, for example, ng coach o ng teacher, alam mo, mali yung ginawa mong angulo dito, tingnan mo mabuti, hindi maganda yung linya ng pagkasayaw mo, hindi ko masyado nagustuhan ang paglalakad mo, ni hindi ka makangiti, ni hindi ka makatango. Kasi ayaw mong tanggapin eh. Ang nasa likod ng isipan mo, di ikaw gumawa, ikaw pala magaling eh. Kapag po hindi tayo natuturuan, kapag hindi po tayo marunong tumanggap ng kritisismo, dahil po yan sa pride. At ganun din po sa loob ng simbahan. Kapag halimbawa tinatama ng pastor ang gawain o ang ministeryo o instrumentalist, minsan masyadong maingay ang tugtugan, pero ang nasa likod ng isipan, di ikaw na lang gumitara. Alam mo pala kung papaanong timplahin yung tugtog eh. Kapag halimbawa pinuna po ng pastor yung mga usher at sasabihin, ushers, kailangan mas ngumiti pa tayo kapag wini-welcome natin yung mga members and first-timers natin. O di bigyan nyo na lang po kami ng tape, itatape po namin yung mga labi po namin. Hirap-hirap gawin eh.
kapag meron po tayong mga, makinig mabuti dito, makaka-relate po kayo, side comments. Ibig sabihin, meron po tayong pride. Kapag hindi po natin tinatanggap ng buo yung sinasabi sa atin ng ibang tao, meron po tayong pride. Pastor Carl, papaano kung hindi naman po totoo yung sinasabi ng ibang mga tao? Still, huwag kang mag-iisip ng masama sa taong nagsabi sa'yo nun. Instead, ngitian mo lang. Now, if you have your point, sabihin mo. Ipaliwanag mo kung bakit ganito yung ginawa mo, kung bakit ganito yung naging trabaho mo. Pero wag mong hahayaan na magkakaroon ng galit sa puso mo dahil lamang tinuturuan ka, dahil lamang itinatama ka. Kasi kapag napuno yan ng mga mahasamang pag nagkaroon yan ng mga mahasamang emosyon at saka ng maling pag-iisip sa mga tao, nagiging masama ka na rin sa paningin ng Diyos. Hindi natin kailanman dapat tapatan ng kasamaan yung isang bagay na alam nating masama. Nauunawaan natin? Instead, whether everybody is bad around us, they are doing wrong things, we continue doing what is good. We are continue doing what is right. Amen? Number 6, you don't submit to higher authorities. Kapag daw po hindi tayo marunong rumispeto, kapag hindi po tayo marunong magpailalim sa mga nasa posisyon na nasa itaas, dahil daw po may pride ang ating mga puso. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Huwag po muna sa simbahan. Sa atin pong tahanan, hindi po natin ino-honor ang ating mga ate at kuya. Mas matapang pa po tayo. Ang atin pong mga magulang, kahit po minsan ipinapaliwanag naman na po ng maayos sa atin, pero tayo pa po yung nagdadabog, may pride po sa ating mga puso. Pastor Carl, speaking of authority, papaano po pag mali-mali yung ginagawa ng mga opisyal? Papaano po kung hindi po tama yung ginagawa ng mga leader ng ating lipunan? Pastor Carl, papalapit ka ng maging bayani ng bansa. Pastor Carl, papaano po pag may mali sa ating gobyerno? Church, I did not mean that you would tolerate the wrong things. But you can address concerns, you can address issues gently. Ang itinuturo po sa atin ng Biblia ay kapag may mga nakikita po tayong kamalian sa ating paligid, hindi po tayo nag-aaklas. Hindi po tayo nagre-rebelde. Bagkus, we point out and discuss issues and matters in a gentle manner. Kahit sabihin po natin na may mga pagkakamali po yung mga leader po natin, may pagkakamali po yung mga opisyales, may pagkakamali po yung mga nailuklok sa posisyon, hindi po yung lisensya para tayo po ay maging masama, na tayo po ay maging rebelde, na tayo po ay mag-aklas sa kanila. Bagkus, i-discuss po natin at ipo-point out po natin yung mga bagay na alam po nating hindi tama. Gayon pa man, makikipagtulungan pa rin po tayo. Kasi ang hirap na hindi po tayo nagsasubmit sa authority. Ang dami po nating napupuna na pagkakamali pero wala naman po tayong ambag. Tayo naman po yung hindi rin gumagawa ng mabuti, hindi rin po tayo nakikiisa sa paggawa po ng tama. Are we getting it? But church, inside the church, nangyayari rin po yan. Sa simbahan, hindi lang po pastor ang nasa authority. Meron po tayong mga leaders. Meron po mga directors ang bawat ministeryo. At bilang tayo po ay mga miyembro ng atin pong simbahan na may mga tao pong inilagay sa posisyon ang Diyos, those are God-appointed positions. Hindi po sila nasa posisyon, wala po silang title dahil ginusto lamang po nila bagkus inalaw po ng Diyos para po sa kanila. Matutunan po sana natin silang irespeto. Matutunan po sana nating magpakumbaba pag nariyan po sila. Matutunan po sana nating makinig sa kanila. Alam niyo, natutuwa po ako sa mga couples and adults po natin sapagkat kapag po Tuesday, last Tuesday of the month, ang mga kaharap ko po ay mga taong mas matatanda po kesa po sa akin. Pero nakikita po sa kanila yung humble heart sapagkat nakikinig po sila. Kapag nagsisimula na po ang aming kwentuhan, nakikinig po sila. At eto pa! Meron po kasing small group discussion ng couples and adults, kaya po sa mga magulang, sana makadalo po kayo. Nagkakaroon po ng oportunidad ang mga couples and adults na makapagkwentuhan, na mailabas po ang kanilang nararamdaman at ang sarap-sarap po nun. Pero ang nagfa-facilitate po ng kanilang breakout session ay mga taong mas bata po sa kanila, pero hindi po sila nagmamataas. Sana nga, hindi po sila nagmamataas. Yun bang walang mga side comments na, ba't ba ito pinadala ng pastor sa amin? Mas bata pa to, mas marami pa kaming alam dito. Hindi eh. Nagsasalita po sila, nakikinig po sila, because they submit to higher authority. Authority is not based on age.
At sana anuman po yung katayuan natin, anuman po yung edad natin, anuman po yung katungkulan natin, kapag po may taong mas higher po ang posisyon sa atin, matuto po tayong gumalang, matuto po tayong rumispeto. Amen! Number 7, you don't stop comparing yourself to others. Oh, hindi ka nabubuhay para lang sa sarili mo. Nabubuhay ka na palaging idinidikit yung sarili mo sa ginagawa ng ibang mga tao. Ang problema po pala, kapag hindi po tayo natitigil sa pagkukumpara dahil may pride sa ating mga puso, ayaw po nating nalalamangan po tayo. So for example, you are already working and for you, that's a stable job. Maganda ang sahuran. Hindi ka kailangan magpagod, mag-overtime, pero ikaw ay ino-overkill kasi wala namang pay yung sa overnight o kaya sa overwork na binibigay. Pero ikaw talagang pinagmamalaki mo na, ang ganda ng napasukan kong kumpanya, napakarami pang mga benefits. Okay ka naman nung unay hanggang sa nagkaroon na rin ng trabaho yung kaibigan mo at wala ka ng ibang ginawa kundi tignan kung ano yung naaabot niya. Kung ano naman yung mga benefits na tinatamasa niya. Church, minsan po pala, ang hirap, kaya po tayo napapagod sa ating mga ginagawa is we are not just running our own lane. We keep on running side by side with other people to compare if we are farther and greater than them. Iwasan po natin na ikinukumpara po natin palagi ang ating sarili sa ibang mga tao. Nagpatayo po tayo ng bahay, masaya naman po tayo eh. Not until nagpatayo rin po ng bahay yung kapitbahay natin, pambihira, may balcony sila. Magpagawa tayo ng chimenea. Hindi ka papayag na walang kapansin-pansin doon sa inyo. Nagpabakod yung kabila. Pampihira, kulay turquoise. Nasunod tuloy yung turquoise doon, no? Magpagawa tayo ng bakod. Tangerine yung color nun sa atin. Hindi ka magpapatalo. Bumili ka ng sasakyan, masaya ka. Not until bumili rin ng sasakyan yung kapatid mo. Mas bago, mas maganda. Bakit ganun? Nagkakaroon tuloy tayo ng galit. Nagkakaroon po tuloy ng emosyon na alam po nating hindi magandang ilagay sa ating mga puso sapagkat nabibigatan po tayo at mas nahihirapan po tayo sa ating mga ginagawa. Stop comparing yourself with other people. Nangyayari rin po yan sa loob po ng simbahan. Alam nyo po, hindi po tayo conscious, pero nangyayari po ito. Hindi po natin napapansin kapag nakaupo po tayo sa ating mga upuan, inililibot po natin ang ating mga mata. Mas maganda yung gold na kwintas na suot no? Papabili nga ako sa nanay ko nun. Mas maganda yung Sunday dress nun. Papansin, di naman sinabing mag-coat. Pastor lang magko-coat eh. Tingnan mo yung jacket ko next Sunday. Minsan nagagawa po, mas umiyak siya. Kailangan next Sunday, mas iiyak ako, Lord! Ganyan. Alam niya yung mga kanta sa susunod. Itatanong ko talaga kay Pastor Carl kung ano yung mga kakantahin para ako yung nakaka-memorize ng mga aawitin. Stop comparing yourself to other people because if you always compare what you are doing to what others are doing, then you have pride in your heart. Number 8, you don't sincerely apologize for your mistakes. Parang bumibigat tayo. Bakit pa may mga taong hirap na hirap magsabi ng sorry, no? Pastor Carl, di naman po kami nagkamali kahit na nasaktan mo. Hindi kailangang ikaw yung mali, may nagawa kang hindi tama bago ka mag-apologize sa isang tao. Basta na-offend mo siya, basta nasaktan ka, mag-sorry ka sa kanya. Nakakababa ba ng pagkatao ang pagsabi ng paumanhin? Isang salita. I'm sorry. Dalawa. Nakakapagod din bang sabihin yung mga yun? Hindi naman, di ba? Bakit pinagdadamot po natin na magkaroon ng kagaanan yung kalooban ng ibang mga tao dahil marunong po tayong magpakumbaba? Bakit kailangan po natin yung ipagdamot? Church, hindi lamang po sa ating tahanan, hindi lamang po sa ating eskwelahan, sana ganun din po sa simbahan. Minsan po kasi mas tumataas pa po yung standard natin sa mga Christians eh. Yung tipong mas ayaw po nating mag-sorry kapag po mga kasama po natin sa simbahan, yung mga nagagawan po natin ng mali, kasi pakiramdam po natin, naiintindihan naman po nila, pakiramdam po natin, mauunawaan naman po nila kasi mga Christians naman po sila, o dahil minsan talaga nagpapataasan lamang po tayo. Inuulit ko, hindi po kawalan ng pagkatao ang pagsabi ng paumanhin kapag nakakasakit po tayo o nakakagawa po tayo ng pagkakamali. Sapagkat kapag ayaw po nating tanggapin na minsan meron din po tayong nagagawang pagkukulang, na minsan meron din po tayo mga nagagawang kamalian o kalokohan dahil po punong-puno ng pride ang ating mga puso.
Minsan naman, ang sabihin ng ilan, Pastor Carl, ang totoo niyan, kaya hindi po ako makapag-sorry, kaya hindi po ako makapag-apologize. Kasi yan din po yung hindi pinaramdam sa akin ng ibang tao. Hindi rin po sila humingi ng sorry sa akin. Oh, kapag nasaktan ka, may lisensya ka ng gumanti sa iba? Yung mga bagay na ayaw mong ginagawa sa'yo, yun yung ipaparamdam mo sa iba? Ano yung pinagkaiba mo sa kanila? Let's move to number 9. You don't forgive even when someone sincerely asks for it. Ngayon, tumigas na yung puso mo. So kahit ang ibang tao naman ngayon ang nagsasorry sa'yo, uy, sorry na! Ay, hindi. Nung ako yung naghihingi ng sorry dati, hindi ako pinapansin. Wala pa rin. Ay, ako naman ang magmamatigas ngayon. Ipinapasa po natin yung mga unwanted experiences po natin sa ibang mga tao. Now, don't get me wrong. I understand. Medyo mabigat po ito You don't forgive even when someone sincerely asks for it. Pastor Carl, you don't understand. Sobra po ako nasaktan, paano ko pong papatawarin? Nauunawaan ko po yan. Meron po minsang mga sugat ang ating mga puso na hindi po natin kayang bitawan agad. May mga tao po na lalapit sa atin at hihingi po ng paumanhin sa nagawa po nila, pero hindi po natin mapapatawad kaagad kasi malala, mabigat, matindi, masakit. Gayunpaman, kung meron po tayong gantong klaseng mga cases, mga bagay, mga sakit na atin pong dinadala na tila kay hirap pong i-let go, tinuturuan po tayo ng Diyos na humingi ng pusong mapagpatawad. If you cannot forgive a person today, then ask God for a forgiving heart. Ang dapat palang maging laman ng panalangin natin. Kasi ganito hindi ko siya mapatawad, Pastor Carl, ang hirap. Hindi ko masabing, Lord, I forgive the person. Hindi ko kaya, Pastor Carl. E di ang ipanalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad. Turuan mo yung puso ko na magpatawad sa mga taong nakasakit sa akin. And I can say this with all my heart because I experienced this firsthand. Church, when I was a student, and my parents have no idea about this until now, meron pong isang tao na tila sinisira po talaga yung buhay ko, yung imahe ko, yung reputasyon ko, yung relationship ko sa mga tao. Gagawin niya po ang lahat hanggang makita niya na mas nakaaangat po siya at parang ako po ay nasa ibaba. Alam po ninyo, I will not be a hypocrite to say na nung pinatawad ko po siya, napatawad ko na po talaga siya. That's not the case. Kasi po, halimbawa, nagdesisyon po akong patawarin siya, Lord, pinapatawad ko na po itong taong ito na walang ibang gusto, kundi po sirain ang buhay ko. Nung nakita ko siya kinabukasan, Lord, galit na naman ako. Bumalik talaga lahat. At ganoon din po tayo, di ba? Aaten po tayo ng church, ang topic po ay forgive. Di magpapatawad ka ngayon, Lord, pinapatawad ko na po. Nakita mo kinabukasan, hindi ko pa kayang patawarin. Yan na naman, nakakainis. Tapos sa susunod na linggo, babalik ulit lahat ng sakit. Sa susunod na buwan, babalik ulit lahat ng mga alaala. Pero alam niyo po kung ano yung ginawa ko? Nung nagkaroon po ako ng karanasan na hindi ko po mapatawad yung isang tao, araw-araw na ako po ay papasok sa pinagtatrabahuhan ko, laman po palagi ng panalangin ko, Lord, turuan mo po akong magpatawad. Tingnan ko po ay nasa biyahe, nananalangin po ako. Siyempre nagpapasalamat po ako, humihingi po ako, at hindi ko po kakalimutang isama sa panalangin ko, Lord, turuan mo ako na patawarin ang taong ito. Umabot po yun ng taon. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 3 taon na ipinapanalangin ko araw-araw basta mamimit ko yung tao na yon at alam kong makakasama ko siya sa workplace. Lord, turuan mo akong magpatawad. Nagulat na lamang ako isang araw, magaan na. Ayos na. Kasi hindi ko man mabago kung ano yung ginawa sa akin. Hindi ko man din maturuan yung sarili ko na patawarin yung taong nakagawa ng mali sa akin. Pero Diyos ang kumilos sa puso ko. Siya pala ang magbibigay ng kakayahan sa atin na magbago at magpatawad ng mga tao. Is there a pain in your heart that you cannot just let go? Is there someone who caused you so much pain that you cannot easily forgive, nor you cannot forget? Then today, the Lord is teaching you to pray that you may have a forgiving heart. And church, in times that it's still difficult for you to pray that prayer na, Lord, turuan mo ang puso kong magpatawad, sana ang maalala mo ay kung ilang beses kang pinatawad ng Panginoon.
Alam po ninyo, yan po ang aking naging motivation. Sa mga pagkakataong gusto ko na rin gumante sa mga taong nakagawa sa akin ng pagkakamali, ang nasa isip ko kapag ako ginantihan ng Diyos. Pero pinatawad niya ako. Kaya alam ko na balang araw, dapat ito rin yung gagawin ko sa mga taong nakakasakit ng puso ko. Ganon din po dapat tayo. Let's always remind ourselves na kahit ang tigas po ng mga ulo natin, kahit ang dami-dami po nating kamalian at nagagawang kasalanan, hindi po tayo pinagdamutan ng kapatawaran. Kaya sana ito rin po ang ating matutunan. Na kapag nakita naman po natin na sincero ang isang tao na lalapit po sa atin, nakikita po natin na nagbabago yung tao na nakagawa po ng mali sa atin, sana makapagbigay po tayo ng kapatawaran. When we release forgiveness, we allow each other to live in freedom. Kapag po nagbibigay po tayo ng kapatawaran, para po bang sinususian po natin yung kadena o yung padlock ng kulungan kung nasaan po tayo nasadlak, ikaw at yung taong nakasakit sa iyo. It's time for us to be free. It's time for us to live happily. Release forgiveness by the grace of God. And lastly, number 10, and I'm almost done. I would like to invite our music team to join me here at the altar. Number 10 says, there's pride in your heart if you don't fully open your heart to God. Natatandaan niyo po yung ating usapan kanina na ang pride, sinisira po niya yung pananampalataya natin. Dito po nagsisimula yon. Kapag po, alam niyo po yung pakiramdam na hinaharangan po ninyo yung pangungusap ng Diyos sa puso po ninyo. Alam niyo po yung pakiramdam na pinipigilan nyo po yung leading ng Diyos sa puso po ninyo kapag meron po tayong service katulad po nito, kapag nagsasalita po ang pastor, kapag meron po tayong natututunan, halimbawa, yung gustong-gusto mo nang i-release yung nararamdaman mo. Kasi ang bigat Alam mong ikaw yon. Alam mo yung pwede mo na lang sabihin sa pastor, Pastor, ipinreach mo pa, pwede mo naman akong kausapin sa kwarto mo. Lahat ng sinabi mo talaga tungkol sa akin. Pero, ayaw mong mag-fully let go at i-open yung puso mo sa anuman yung pwedeng gawin ng Panginoon. Magpipigil ka talaga. Hindi pwedeng. Strong ako Hindi pwedeng makita ng mga katabi ko na ako yung tao na yon na nakaka-relate ako. Hindi pwede. Halimbawa, sinabi ng pastor, isuko na ang mga kasalanan dahil paulit-ulit mong ginagawa yan. Nakukonvict ka ngayon. So naiiyak ka kasi alam mong ikaw yung taong maraming pagkukulang sa Panginoon. Hindi ko pa kayang ibitawan. Gustong-gusto ko pa Ang saya-saya ko pa. Hindi pwede, hindi. You are trying to block God's conviction in your heart. Gustong-gusto mo nang lumuhod. Kasi lubos-lubos yung pasalamat mo sa Panginoon. Kaso ang corny. Ba't ako luluhod? Ba't ako iiyak? Hindi mo gagawin talaga. Hindi ko gagawin to. Kailangan ako pa rin yung composed, ako pa rin yung cool na tao na kilala ng mga nandito. O kahit nga po nakukonvict po tayo na simulan ng isang bagay, sinabi ng pastor, Church, now that you know that Jesus is the way, truth, and life for us to have eternal life, may kaligtasan na tayo. Ibahagi natin ang kaligtasan sa ibang mga tao. Huwag nating hahayaang tayo lang ang nasa langit, pero yung mga taong mahal ninyo, kumakaway sa impyerno. Marirealize mo ngayon, grabe, all this time na hindi ko alam kung paano ako mapupunta sa langit pag pumanaw ako. All this time na iniisip-isip ko yung paraan para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Pampihira. Narinig ko ngayon sa simbahan na kailangan ko lang palang manampalataya kay Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero sandali, sino maniniwala sa akin pag shinare ko yun? Alam nila yung buhay ko. Alam ng pamilya ko yung ugali ko. Alam ng mga kaibigan ko kung ano yung nakaraan ko. Actually, pati ngayong present ko sumasama pa rin ako sa mga kalokohan nila So kahit alam mo na dapat mo nang ibahagi si Jesus sa iba, hindi mo gagawin. You don't fully open your heart to God. Alam po ninyo kung ano po yung nagiging pader? Kung ano po yung humaharang? It's pride. At nagsasayang lang po tayo ng oras, linggo-linggo. Nagsasayang lang po tayo ng panahon, linggo-linggo.
kapag lagi po nating pinipigilan yung gusto pong gawin ng Diyos sa mga buhay po natin. Di niyo po napapansin, minsan paulit-ulit po tayo. Kakausapin po tayo ng Panginoon sa isang kasalanang dapat po nating bitawan, ayaw po nating bitawan. So babalik na naman po tayo next week sa loob po ng simbahan. Yun na naman po yung topic na bitawan po natin ang isang kasalanan pero hindi na naman po natin bibitawan. Na meron pong gustong ipagawa sa atin ng Diyos pero hindi po natin sisimulan. Pagdalo po natin ng simbahan next Sunday, ganun na naman po ang preaching sa atin na dapat meron po tayong gawin pero ayaw pa rin po nating simulan. Nasasayang po ang bawat pagkakataon na tayo po ay kinakatagpo at kinakausap ng Panginoon. Ngayong araw po na ito, nais ko pong bigyan ng kaliwanagan ng mga isipan po ninyo. Huwag po kayong matakot na buksan ang inyong mga puso sa kung ano po ang gustong gawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Sapagkat magugulat po kayo kung saan po kayo dadalhin ng tiwala at pag-surrender po ninyo sa pagkilos ng Diyos sa mga buhay po ninyo. Today, we are being called to be humble. Some people don't want to humble themselves. Kasi ang thinking po natin, Pastor Carl, kapag ikaw kasi mapagkumbaba, di ba ikaw yung mahina? Kapag ikaw po yung pumapayag sa gusto po nila, di ba ikaw po yung parang kawawa? Kapag ikaw po yung palaging nagpapakumbaba at humihingi ng tawad o ikaw naman yung tao mabilis magbigay ng kapatawaran, hindi ba parang ang hina mo? Hindi ba parang talunan ka? Hindi kailanman naging talunan ng mga taong marunong magpakumbaba. Maaaring sa mata ng mga tao, pinagtatawanan sila. O diba, sunod-sunuran? O diba, ang bilis suyuin? O diba, sobrang bait, Christian kasi yan, kaya pwede nating abusuhin yung kabaitan yan. Maaaring sa mata ng mga tao, tayo ay mahina. Pero para sa Diyos, tayo ang nasa tama. Kaya tayo ang makakatanggap ng pagpapala. If you don't want to believe me, let me bring you to James chapter 4, verse 6, which says, But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. If you want to experience more of God's favor in your life, then humble yourself starting today. Pray that the Lord would give you a humble heart. And in times, you still find it difficult to humble yourself. Sa mga pagkakataong nahihirapan pa rin po tayong magpakumbaba, na tayo po yung magpapatawad, uunawa, iintindi, magpapasensya, tutulong, magmamahal. Nahihirapan ako, Pastor Carl! Huwag mong kakalimutan na kaya ka nandito ngayon dahil may nagpakababa ng lubos para sa'yo. Remember Jesus. He is our model when it comes to humility. Kasi kung meron mang ibinaba ng sobra ang sarili niya, siya ay si Jesus. Look at this passage and we will end here. In the book of Philippians chapter 2 verses 5 to 6, ang sabi po dito, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sobrang ganda po ng bersikulo. Ang sinasabi po, sa pamilya mo, sa relasyon mo, sa barkadahan ninyo, lalo na sa loob ng simbahan ninyo, dapat kapag nakikipagrelasyon tayo, yung utak natin, yung tumatakbo sa kalooban natin, ay katulad ng kung ano ang ginawa ni Jesus. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Can you imagine? Nung si Jesus po ay nagkatawang tao, kahit siya po mismo ay Diyos, hindi po siya nagmataas at sinabi sa kanyang mga disipulo, alam nyo na mga kon, tagapagligtas ninyo, punasan nyo ang buong katawan ko ng perfume, ng pabango. Alam nyo namang lahat na ako ang kataas-taas ang tagapagligtas ninyo. Ako ang dalahan ninyo ng mga pagkain, paglingkuran nyo ako. He did not use His position, His nature, His very being for His advantage. Instead, ibinaba po niya ang kanyang sarili. Next slide tells us in verses 7 to 8, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross.
Nung si Jesus po ay nagkatawang tao dito po sa mundo, siya po ay nagministeryo. Siya po ay naglingkod sa mga tao. Siya po ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar upang ibahagi ang katotohanan tungkol po sa impyerno at sa kalangitan. Hindi po siya nagpakakulkit at sinabi na, nakikita nyo namang umaaten na ako ng simbahan, ba't hindi na lang kayo sumama sa akin? Hindi. Kung ayaw sumama ng mga tao sa templo, siya po ang nagpupunta sa iba't ibang mga lugar. Siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Siya po ay nagpalayas ng masamang espiritu. Siya po ay nagpakita ng kabutihan sa mga tao kahit siya po ay Diyos. At sana ganun din po tayo. Ano man po yung nararating po natin sa ating mga buhay, kahit ikaw yung pinakamaganda o gwapo, tumulong ka sa iba. Kahit ikaw na yung pinakamayaman o malayo ang narating, matuto ka pa rin makisama at magpakumbaba. Kahit ano pa po yung narating natin at kahit ano pa po yung mararating natin, gayahin po natin ang ginawa ni Jesus. Hindi po niya itinaas ang kanyang sarili, bagkus nanatili po siyang mababa. Inabot po niya ang mga tao para magkaroon po tayo ng kaligtasan, para magkaroon po tayo ng buhay ngayon, at upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa darating pong panahon. Sa sobrang pagpapakababa po ni Jesus, siya pa po ay nagpapako sa krus para maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya sa susunod na pakiramdam mo, ang nagpapakumbaba ay talunan. Baguhin mo ang takbo ng iyong isipan. Sapagkat nung si Jesus ay napako sa krus, doon nagkaroon ng matinding katagumpayan. He resurrected from the grave. And one day He will return. And He will be seen by everybody. Because He will come back so glorious that everyone will see. And I hope we will be like that someday. Ano man po yung pagpapakababa na ginagawa po natin ngayon, ang magtataas po sa atin, ang mag-glorify po sa atin, yung ilaw na liliwanag po sa atin, ay yung nagmumula po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Did you learn something tonight, Chosen Gen? Alam nyo, kung meron man po tayong dapat ipagmalaki, kung meron man po tayong dapat ika-proud, kung meron man po tayo ngayong dapat itaas, yun ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Alam mo yun, tatanungin ka ng mga tao, ano, pinagmamayabang mo, yaman mo, achievement mo, itsura mo. Hindi. Ang ipagmamalaki ko, si Jesus na tagapagligtas ko. Kasi wala po ako dito kung wala po siya sa buhay ko. Amen! And if we say we are proud of Jesus, then now is a time for us to share Jesus.